Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. No? Parang dami natin sa lakas ng amen. No? So ngayon po ay Wednesday night. Ngayon po ay ating prayer meeting. No? Kaya purihin ng Panginoon, sama-sama na naman po tayo upang magpanalanginan. At sama-sama po tayo magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Amen? Yan, kung mapapansin niyo po no, sa labas yung panahon natin, yung weather medyo mahirap intindihin. No? Minsan maulan, minsan maaraw, no? Pero kahit ano pong panahon yan, kahit anong sitwasyon dapat, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So this time, wini-welcome na po natin ang bawat isa na nandito po sa ating bahay-sambahan, no? Ganun din po yung mga kasama po natin na nakikinig, nanonood through our online streaming. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Siyempre, special shoutout po sa ating mahal na Bishop. Alam po natin na ating pong Bishop ay nasa CDO ngayon, Cagayan de Oro. Shout out to Bishop. So ngayon po, inanya ko pong bawat isa, lahat po tayo tumayo. Yan, tayo po ay mag-uumpisa na. Atin pong babanggitin ang ating panawagan sa pagsamba, Roma 12, talata 1. Atin pong sabay-sabay banggitin. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang ating pahayag ng puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya ay aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Awitin po natin, Search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na naman na kami sama-samang maglingkod at magsamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa po na itinako niyo dito sa bahay-sambahan. Ganon din naman sa bawat isa, Panginoon, na nanonood through our live streaming. Hiling po namin, Panginoon, na panghawakan niyo po ang aming internet connection, panghawakan niyo po ang aming live streaming, ang aming technical team, Panginoon, ang audio. Ganon din naman, Panginoon, lahat po ng bahagi ng aming programa sa gabing ito, Panginoon, mula sa pag-aawitan, sa lahat po ng tatayo, sa inyong pulpito, Panginoon, sa magre-render ng special number, sa orchestra, Panginoon, sa amin pong pagbibigay, at lalong-lalo na, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita, Panginoon. Hiling po namin na ang mga ngaral na gagamitin nyo sa gabing ito, kayo pong gumamit sa Kanya, magbigay ng katalinuhan, Panginoon, para po maging channel ng blessing sa lahat po na makikinig.
At sa gabing ito, Panginoon, inaasa po namin sa inyo lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mong mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Inaasa po namin sa inyo lahat, hiling po namin, Lord, na sa lahat po ng aming gagawin sa gabing ito, kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Dan. And this time, please remain standing. Sama-sama po tayong magbalik ng papuri at pasasalamat as we sing to the Lord. Amen. Alam ko po, marami pong pagpapalang ating tinanggap. And this time, hayaan natin, bilangin natin pagpapala ng Panginoon Diyos as we sing, Count Your Blessing. Amen. When upon the billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Are you ever burdened with a load of care? That's the cross in heaven you were called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you look at that, come on everyone. Think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. Awitin naman po natin, there shall be showers of blessing. Hayaan po natin patuloy ang pagpapala ng Panginoon Diyos ang patuloy na ating pong tagapin. As we sing this song to the Lord, here we go. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. All together now. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, back for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Come on, precious reviving again over the hills and the valleys. Sound of abundance of rain. All together on the chorus. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, back for the showers we plead. Last stanza. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come now and honor thy word. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, that for the showers we plead. Amen. Please be seated. Amen. Maraming salamat po, Pastor Rodel. Talagang ganda po ng mga mensahe na awitin natin. No? Puro po tungkol sa blessings. No? Lalo pa ngayon, no? Kasabay po ng ulan. Yan po yung shower of blessing din para sa atin. Amen. So ngayon po, dadako po tayo sa ating prayer time. No? Makikita nyo po sa inyong mga screen ang atin po mga general prayer request. Atin pong dadaanan muna ito. Siyempre, unang-una po sa lahat,
lagi po nating pinagpipray ang good health and protection po para sa ating Bishop Freddy De Vega at sa kanya pong pamilya, si Mama Riz, si Sister Sofia at ang kanila pong buong sambahayan. Yan. So isama po natin din no, daily strength, safety and success ng mga ministry po ng ating bishop, both international and local. No? So ngayon po ang ating pong bishop ay nasa CDO, Cagayan de Oro, yan po ay nasa bandang Mindanao. So yan po, ipatuloy po nating pag-pray, no? Talagang hindi po madali ang ministeryo po na ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating mahal na bishop. Papunta-punta po siya sa iba't ibang lugar. So yun pa lang po nakakapagod na. So pag-pray po natin, lagi patuloy ang ating bishop. And safe flight po ng ating bishop sa Friday po papunta sa US. Yan, so papunta po sila sa US sa Friday. And also, sama po natin physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Ganun din naman po, healing in strength for Bishop Andaya. And physical strength po para kay Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Yan, so syempre, sama din po natin, kung pinagpipray po natin lagi ang atin pong senior pastor, dapat din po ipag-pray natin ang ating resident pastor, si Pastor Norman Gatdulak, ang kanya pong good health and protection and ang success po ng kanyang mga ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ganon din po yung mga leaders and workers po dito sa ating church at ang mga ministries po. Ganon din naman ang local and international ministries, churches and missions ng Living Water po. Nandiyan po yung Living Water Baptist Church Paris. Yan, sa pangunguna po yan ni Pastor Nelson Cadena. Sama din po natin, no, BMO BBS Paris. Yan, ganun din po yung Italy churches po natin. Nandiyan po yung Milan and Como. Yung spiritual growth po ng atin po mga kapatiran dyan. Yat din po ay headed ng ating Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Fermalo. Ganun din po yung LWBM London, ang kanila pong spiritual growth, at alam po natin nandun po ngayon ang ating Pastor Jabez. So patuloy po natin silang ipag-pray, maging ang mga preachers po doon. Ganun din naman po LWBM Ibaraki and Matsumoto. Yan, ang provision po para sa kanila pong worship place. Yan, ang nangunguna po dyan si Pastor Robert Verba, si PMJ, and si Preacher Sir. At pag-pray din po natin LWBM Canada, yung spiritual growth din po ng mga members at ang possible new outreaches po. Ang nangunguna din po dyan, Pastor Eric Mariano. At ngayon naman po yung mga mission po natin dito sa Pilipinas, nandiyan po yung Muzon, sa pangunguna po ni Pastor Henry. Yan, yung spiritual growth po ng mga members. Ang LWBM Tondo din po, sa pangunguna po yan ni Pidan. Yan, ang provision po para sa kanila pong walling and spiritual growth po ng mga membro. Yun, ganun din po LWBM Parañaque, provision din po para sa worship place, no? Sa pangunguna din po yan ni Pastor John Iglesia. Ngayon, at ganun din po, spiritual growth po para sa LWBM Valenzuela Brethren, at nangunguna po dyan si Pastor Jason. Ganun din po sa LWBM Calaca, provision po para sa ginagawa nilang renovation, spiritual growth ng mga members, and ito po kanina in-raise ni Pastor Darwin, no, yung provision po and success ng kanilang third mission anniversary. Gaganapin po yan, I think, bandang October. So ngayon pa lang po ipag-pray na po natin yung mga preparations na gagawin nila. Yan, patuloy din po nating isama, no, yung BMO BBS, Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, no. Yan, sama po natin lagi yung mga nangunguna po, lahat po ng nagtuturo, maging yung mga estudyante po. Ganun din naman yung atin po mga kapatiran abroad, wag din po natin yung kakalimutan. And yung construction po ng MIBC Monterrey's new building and facilities. Yan, ipagsama din po natin sa prayer. Ngayon naman po, yung mga sick brethren po, no, wag din po natinikalimutang isama sa prayer. Nandiyan po, syempre, nangunguna po dyan, good health po para sa ating mga senior citizens. Yan, mga senior citizens po ng Living Water Baptist Church. Siyempre, nandiyan po yung ating mga nagagandahang precious rubies. Yan, so sama po natin sa prayer. Good health po para kay Nanay Gloria Cabiling, para kay Nanay Antay Vicenta, and ganun din, patuloy pong complete recovery for Pastor Henry. Complete recovery po and provision for Sister Kenji and Bianca. Ganun din po para kay Nanay Ligaya Duran and para po kay Sister Aida Amican, ang kapatid po nating bishop. Yan. So healing and strength pa rin po para kay Nanay Anita, yung mother po ni Mami Maan. And syempre po para din kay Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. Yan. Healing po sa cancer for Brother Glenn Dashel
and for Eden Segundo, and healing din po para kay Pastor Adan Panisales, and safe pregnancy po para kay Sister Bernadette Manalo. Healing and recovery po para sa father po ni Preacher Jojo. Ayan, patuloy din po nating pag-pray, no? Matagal na po nating di nakakasama si Preacher Jojo kasi nag-aalaga po siya sa kanyang father. So, lagi din po nating isama sa prayer. Ganun din po, healing and recovery para po kay Sister Margie, no? Papasalamat po tayo sa pagsilang ng panibago nating baby, si Baby Ellie. Yan, so purihin ng Panginoon. Siyempre patuloy po nating ipag-pray no, yung recovery. And ganun din po, safety, good health and protection for Ma'am Rona Laluna at kanya pong baby. Strength and fast recovery of Lucy Bonifacio. Yan, from colectomy. Ito po yata ay tita ni Ma'am Kisha. Yan. Okay, so isama din po natin healing po for June Heronimo. And kay Brother Justin din po, no, meron po siya ngayong chicken pox. Yan. Healing for David's cough and Deacon Owens headache and blood pressure. Yan. And strength and healing po for Nanay Vim and good results of laboratories. Pagkakaalam ko po kanina po siya nag-lab test. Now, pag-pray po natin yung maganda pong result at patuloy po natin pag-pray si Nanay Vim sa kanya pong mga nararamdaman. And healing for Lola Amparo's hypertension, healing for Sister Nina's headaches and provision for medications. Yeah, so ito po, regular din natin pinagpipray. Pag-pray pa rin po natin no, yung mga businesses po ng ating mga kapatiran. Nandiyan po yung Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, specifically yung Team Diamond, RMS Transport Services, Rosmars Travel and Tours, Palimbagan Printing House. Yan. So pahaba po ng pahaba yung mga businesses, no? Siyempre patuloy po natin pag-pray ang mga yan kasi alam ko po talagang yung mga businesses na yan, panalangin po natin na nagagamit din po para po sa ating mga gawain. So isama din po natin sa prayer no yung PR application ni Sister Elisa Bulalin sa Australia, and nandyan din po yung natapos na po no yung wedding. Neto lang pong Sabado ni Brother Jonel and Sister Darla, so wala na po dyan. So ang pagpe-pray naman po nating wedding, yung parating na wedding ni Brother Harvey and Sister May, ganun din naman po wedding po ng ating resident pastor, PNG, and Sister Jessica. So pag-pray po natin yung mga preparations nila. So pag-pray din po natin no, yung comfort for Quintos family due to the passing of Tatay Paul. Ito po yung tatay ni Sister Risa, tama po ba? Yan. So pag-pray po natin, comfort po sa kanilang family. So safe flight din po going to Europe for Pastor Poy, Doc Millet, Ma'am Mels, and Sir Rob. Kailan po ba ito? Sunday na po yan. So isama po natin sa prayer yan. And syempre, pag-pray din po natin, wisdom and physical strength for Ma'am Pia's comprehensive exam. Yan po ay magaganap bukas hanggang sa Friday, August 22 to 23. Ay, sorry, 28 pala to 29. Tapos na yun. Yan, so 28 to 29 po, bukas and Friday. Yan, and syempre wisdom for Joanne Claire Rambach's board exam on November. So yan po yung mga nagpadala ng mga prayer requests. Ngayon po i-open po natin, no? Para po sa bawat isa na gustong magbigay po ng additional prayer request. Sige po, kung meron po tayong additional prayer request, huwag po tayong mahiya, taas lang po yung kamay. Andiyan po ang ating Pastor Rodel. Yan, sige po. Yan, Sister Jen. Mga kapatid, tulungan nyo nga po akong ipanalangin yung aking kapatid na si Mark Corsino na nasa Amerika ngayon kasi nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Yun lang po. Mark Corsino. Okay po, si Brother Mark Corsino, kapatid po ni Sister Jenny, samat po natin sa prayer. Sige po, sino pa po ba? May additional prayer request? Wala po tayong mga kahilingan. Sige po. Wala na po. Wala tayong gustong hilingin. Yan, mukhang tingin ko po talagang blessed tayong lahat. Ayan po si Good evening po, Church. Si Mikay lang po may ubo, lagnat, sipon po. Ano po.
Yan, okay po, sama po natin si Mikay, merong ubo at lagnat. Yan. Sige po, sino pa po? Ayan po, si Ma'am Bia. Good evening po. Specific prayer for, alam naman natin, lagi natin sinasama si Dr. Merly Casahe, no po. Napauwi yung kanyang panganay na anak na si Pastor Dennis Casahe. Kasi medyo hindi maganda yung lagay ni Mami. So, humihingi po sila ng prayer, lalo-lalo na si Ma'am Chut, yung kanyang anak, na ipanalangin daw po natin. Specifically kasi siya po ay may severe cough at on and off yung kanyang pagpunta sa hospital. At sana po specifically ay paano ko ba sasabi, matunaw, matanggal yung plema niya sa lungs. Yan po. Thank you. Sige po yan. Bali, mas paigtingin po natin no, yung pananalangin para kay Dr. Merly Casahe. Sige po, meron po, Pastor Rodel. Good health lang sa mama ni Sel. Birthday din kasi ngayon. Okay po, good health po for the mother po of Teacher Sel at birthday. Ilang taon na po ba si mother? 76 na, yan. So yan po, pag-pray po natin ang magandang kalusugan po para sa kanya. Sige po, meron pa po ba? Wala na po. Yan, sige, ako na lang po, pakisama po sa prayer, no? Hindi. Kung natatandaan niyo po, nung Sunday, nag-blessing report ako at nagpaalam na rin po ako. Pero po, may iba pong plano ang Panginoon. So yung flight ko po dapat tomorrow ay na-cancel po. Yan. So, yeah, malungkot. Sad. Yan. Pero, yung po, kasi parang meron na talagang may flight details na may tickets na. Kaso, nag-iba po yung ruta nung barko. So, kailangan na naman baguhin. Tapos, etong bagong ruta, kailangan naming sa Europe po, kailangan naming mag-process naman ng Schengen visa para po maka-join dun sa lugar na yon. So, baka po this Friday mag-process po kami. Pakisama po sa prayer, wala pang specific date and time. Pero okay lang din po yun kasi at least mas makakasama ko po kayo ng matagal. Yan. Kahit alam ko po na gusto nyo na akong paalis eh. Sabi, ang tagal naman nito dito. Yan. So yun po, pakisama lang din po sa prayer yung will po ng Panginoon. Sige po. So meron pa po ba? Wala na po. Okay po, kung wala na, tayo po'y mananalangin na. No? Pwede po tayong kumuha ng ating mga partners. Manalangin po tayo dyan sa ating mga kinauupuan. And later on po, after a few minutes, mag-close po tayo sabay-sabay. Sige po, maaari na po tayo mag-umpisa.
Tayo po'y patuloy na manalangin. Panginoon aming nakila sa lahat, maraming salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon. Maraming salamat sa opportunity na kami sama-samang magpanalanginan Panginoon. Sama-samang iangat Panginoon, dalhin sa inyo Panginoon na amin po mga prayer request. Maraming salamat Panginoon sa privilege na ito sa amin bilang Kristiyano Panginoon. Na alam po namin na pag nilapit po namin sa inyo ang aming po mga kailingan, alam po namin na kayo po ang tutugon dito ayon sa inyong kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, idinudulog po namin. Unang-una na ang aming pong mahal na Bishop. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanya ng good health, ng protection. Ganun din kay Ma'am Maurice at kay Sister Sofia at sa kanila pong buong sambayan, Panginoon. Patuloy na magbigay, Panginoon, ng success, ng safety, Panginoon, and strength para po sa aming Bishop, sa kanya pong mga ministeryong ginagampanan, sa kanya pong international and local trips. Lalo ngayon, Panginoon, siya po ay nasa CDO. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, at katalinuhan sa kanya pong paghahayag ng inyong salita. Ganun din naman, Panginoon, nalalapit po niyang flight papunta sa US sa Friday. Kayo pong magbigay ng protection, safe trip, Panginoon, at kayo din, Panginoon, ang mag-provide ng lahat po ng mga pangangailangan, Panginoon. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang physical strength and healing po para kay Dr. Merly Casahe. Lalong-lalo ngayon, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman na severe cough, Panginoon. Hiling po namin na ito po ay hindi pa lalong lumala, Panginoon, at kayo po ang magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa kanya. At maging, Panginoon, healing din and strength for Bishop Andaya and physical strength po para kay Evangelist Eddie Mesa, kay Mami Rosemary Hill. Ganun din, Panginoon, dinudulog po namin sa inyo, Panginoon, ang good health at ang protection po para kay PNG at ang success po ng mga ministeryo na kanya pong ginagampanan sa simbahang ito, Panginoon. Maging, Panginoon, ang mga ministries, ang mga church leaders, and ang mga workers po, Panginoon, ng Living Water Baptist Church Santa Mesa. Ganun din naman, Panginoon, ang mga international ministries, churches, international and local ministries, churches and missions po ng Living Water Baptist Church, Panginoon. Nandyan na po yung LWBC Paris, Italy, London, Ibaraki, Matsumoto, ang Canada, Panginoon, ang Muson, ang Tondo, ang Parañaque, ang Valenzuela, ang Calaca, Panginoon. Hiling po namin, Panginoon, lahat po ng kapastoran na itinalaga nyo dito, Panginoon, kayong patuloy na magbigay sa kanila ng katalinuhan, magbigay ng protection, ng guidance sa lahat po ng kanilang ginagampan ng ministeryo, Panginoon. Ganun din naman po lahat ng kahilingan, Panginoon, tungkol sa pagre-renovate, Panginoon, pagsasaayos ng mga churches, Panginoon, provision, Panginoon, sa mga worship place, kayo pong magbigay, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, ng mga kahilingan po na spiritual growth para po sa mga members ng mga churches at ng mga missions na ito, Panginoon, kayo pong magbigay, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang patuloy na paglago, Panginoon, ng BMO, BBS, Panginoon. Kayong patuloy na magbigay ng katalinuhan sa lahat po ng namumuno dito, sa lahat ng nagtuturo, lahat po ng nag-aaral, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang seminary na ito, Panginoon, sa pagtitrain at sa pagtatalaga, Panginoon, ng mga tao na gagamitin nyo rin sa inyong ministeryo, Panginoon. Maging, Panginoon, ang amin pong mga kapatiran abroad, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng guidance sa kanila, protection, provision sa araw-araw, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, ang construction po ng MIBC Monterrey sa bagong building and facility, Panginoon, kayo pong bigay ng provision, Panginoon. Ganon din, Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa inyo ang amin pong mga kapatiran na may mga sakit, Panginoon. Alam po namin, kayo po nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Kayo pong mabigay sa kanila ng kagalingan, Panginoon. Diyan po, Panginoon, ang mga senior citizens po ng amin pong church. Ganon din naman kay Nanay Gloria Cabiling, kay Nanay Antay, kay Pastor Henry, kay Sister Kenji, kay Sister Bianca, Panginoon, kay Nanay Ligaya, kay Sister Aida, kay Nanay Anita, Panginoon, kay Deacon Chito, kay Brother Glenn Dashel, kay Eden Segundo, Panginoon, kay Pastor Adan Panisales. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan sa kanila, paging sa father po ni Preacher Jojo, Panginoon. Kayo din, Panginoon, ang magbigay ng safe pregnancy po para kay Sister Bernadette, Panginoon. At ganun din naman po ang recovery po ni Sister Margie, Panginoon, sa kakatapos lang po niyang panganganak. At kayo din magbigay, Panginoon, ng maganda, mabuting kalusugan, Panginoon, para po kay Baby Ellie, Panginoon. Ganun din naman po, protection, good health and protection po para po kay Ma'am Rona Laluna at sa kanya pong baby. And fast recovery din po para po kay Sister Lucy Bonifacio, Panginoon. At maging healing po para kay June Jeronimo,
Ganun din naman para po sa bulutong po ni Brother Justin, Panginoon. Sa cough din po ni Brother David, and headache and blood pressure po ni Deacon Owen, Panginoon. Ganun din po ang healing po para kay Nanay Vim, Panginoon. Kayo po magbigay ng magandang lab test results para po sa mga natapos niyang laboratory ngayong araw, Panginoon. Healing din po para kay Lola Amparo, maging para kay Sister Nina po sa kanya pong headache, and provision po para sa mga medication. Ganun din naman, Panginoon, hiniling po namin ang good health para po sa mother po ni Teacher Sel, Panginoon, na nagse-celebrate po ng kanyang birthday ngayon, Panginoon. Kayo pong magbigay sa kanya ng mabuting kalusugan, Panginoon. Ganun din naman sa nararamdaman pong cough at lagnat po para kay Mikay. Kayo din po magbigay ng kagalingan, Panginoon. Hiling din po namin, Lord, ang kapatid po ni Sister Jenny, Panginoon, si Brother Mark, Panginoon. Kayo pong magbigay sa kanya ng katalinuhan at nawa makahanap po siya ng maayos na trabaho sa kanya sa US po, sa lugar po na kanyang kinatatayuan, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, patuloy din po naming dinudulog sa inyo ang businesses po ng amin po mga kapatiran. Di na po namin, Lord, para maisa-isa. Alam po namin na kayo pong nakakalam ng lahat ng ito, Panginoon. Kayo pong mag-bless sa mga businesses na ito, Panginoon. Kayong mag-bless sa mga miyembro, Panginoon, na nag-handle dito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa pag-bless nyo dito, nararapat lang na maibalik sa inyo, Panginoon, kung ano yung para sa inyo, Panginoon. Turuan nyo po ang bawat isa, Panginoon, na maging mabuting katiwala sa lahat po ng bagay na ipinagkatiwala nyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang PR application po ni Sister Elisa Bulalin papuntang Australia. Ganon din naman po ang mga preparations para sa nalalapit pong wedding ni Brother Harvey and Sister May, and ni PNG and Sister Jessica, Panginoon. Ganun din pa man po, Panginoon, hiniling po namin, Lord, ang comfort po para sa Quintos family due to the recent passing po ni Tatay Paul, Panginoon. Kayo pong magbigay sa kanila ng comfort, Panginoon. In this trying time, Panginoon, kayo pong magbigay sa kanila ng peace and comfort sa buong pamilya, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, hiling po namin ang safe flight po going to Europe for Pastor Poy, Ma'am Milet, kay Ma'am Mels, and Sir Rob, Panginoon. Hiling din namin, Lord, ang wisdom and physical strength po para po kay Ma'am Pia sa kanya pong comprehensive exam tomorrow and sa Friday po, Panginoon. Ganun din naman ang wisdom po para kay Joan Claire Rambak sa board exam po niya sa November. Kayo din, Panginoon, ang magbigay ng provision para po sa akin sa nalalapit kong pag-alis, Panginoon, kung ano po yung plano niyo, Panginoon, nawa po yun ang maganap, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, alam po namin na kayo pong nakakalam ng lahat. Kung meron pa po kami mga prayer request, personal, Panginoon, na hindi po namin nabanggit, alam po namin, Lord, alam niyo po ang desires ng amin po mga puso. At kiniklaim po namin, Lord, na kayo po ang sasagot neto ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Lord, sa privilege na kami ay makalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng pagpapala. At sa gabing ito, binabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pagpasasalamat. Ito po ang aming samad-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. At this time po, meron po ba tayong mga first-time visitor? Meron po ba tayong... Wala po, yan. So wala po, no? So tayo po ay mga luma na at kupas. Yan nga pong sinabi. So this time, nanya ko pong bawat isa, lahat po tayo tumayo. And let us welcome one another. Kamayan po natin ang bawat isa as we sing, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay nakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him first today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay.
Amen. And this time, muli tayo po umawit sa ating pong Panginoon Diyos. Awitin po natin, joy in serving Jesus. Amen. Amen. Masaya po na naglilingkod tayo sa Panginoon Diyos. Saya natin as we sing to the Lord, may bigay po natin yung ating pong best. All together now. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. All together now. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that drops within my heart. Every moment, every hour. As I draw upon this song, there is joy, joy, joy that never shall depart. Second song. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fill my soul with heaven's music till I come on, let's sing the third stanza. There is joy. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm born. All together now, let's sing the chorus with joy. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall. One more time, there is joy. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. And the people of God says, Amen. please be seated. Tayo po'y makakapakinig ng tayong bilang. Agos ng tubig sa batis ay lumalagkaslas sa tabi ng bato. Ito ay humampas, batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami ring namamatay. Agos ng batis at buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagupilin. Gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa ating mundo ay tulad ng
gamitin mong pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Amen. That is Agos ng Batis by Sister Brenda, ay kay Sister Quincy Peñaranda, sorry, Sister Quincy Peñaranda. Quincy Peñaranda, yan. Salamat po, Sister Quincy. Yan, at ngayon po alam ko po, ready na po tayo at inihanda na po yan para sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. At alam ko po, ito po yung paborito nating lahat. At yan po ay ang preaching. So ibigay po natin ang ating 100% attention at paggalang sa salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng atin pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on, Pastor. Amen. Good evening po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong araw po na ito? Sige nga po, kalabitin nyo nga po yung katabi nyo. Masaya ka ba ngayon? Tanongin nyo yung katabi nyo po kung masaya sila. Ayan po. So, alam nyo po ba na sa dinami-dami ng tao po sa mundo, kayo po ay nabigyan ng pribilehiyo na sambahin ang Panginoon sa oras na ito. Dapat maintindihan po ng bawat Kristiyano na ang pagsamba sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Amen? Kaya naman paalala natin po sa lahat po ng ating po mga members, ang prayer meeting ay isa pa rin pong pagsamba sa Panginoon at huwag po natin pabayaan, sabi po ng Biblia, ang ating pong pagtitipon-tipon. Kaya naman po sa lahat po na nandito, sana ma-feel nyo po yung pribilehiyo na kayo'y pinagbigyan ng Diyos na makasamba po ngayon pong gabi na ito sa Kanya, makapakinig ng mensahe. At sa mga members po natin, paalala pa rin po natin na huwag natin pabayaan ang pagtitipon-tipon sapagkat yan po ang kalooban ng ating pong Panginoon. Alam ko kanina po pinag-pray po natin ating pong mahal na bishop, no? Doon po sa office, pinag-pray ko rin po ang ating pong mahal na bishop dahil ngayon po ay evangelistic service po doon po sa Cagayan de Oro. Kaya praise God na patuloy pong ginagamit ang ating pong bishop sa ministeryo. Galing po siya sa anniversary, buong araw po, nung Sunday. 2 preaching po siya doon. Nakita ko po kung gaano po yung intensity po no nung kanya pong pagpipreach. Kinabukasan maaga po doon naman po sa youth rally no na inattendan ng mga young people po natin at sobrang blessing po yung lahat po ng mga mensaheng amin pong napakinggan po doon po sa youth rally. Dami pong delegates, 450 delegates. Talagang umaapaw po kami doon. Pero praise God at talagang ginamit ang Panginoon mga mensahe upang maturuan po yung ating pong mga young people. Of course, sa pangunguna din po yan ng Pastor Carlos Darlucio at of course yung ating pong mahal na bishop din po bilang main speaker at si Dr. Jericho Samson. Ngayon nga po, nasa CDO siya, tapos Thursday, uwi po siya bukas, Friday, flight na po nila sa USA. Kaya sabi ko po sa mga young people po nung Monday, pinagpala kayo na nakapunta kayo ngayon dito kasi makikita nyo si Bishop sa October na. Ayan, kaya praise God na nandito kayo ngayon, nakita nyo si Bishop. So yun po, pag-pray po natin yung flight po ng lahat po ng mga delegates na papunta po sa USA sa pangunguna po ng ating pong mahal na Bishop. Sa Friday na po yung kanilang flight at medyo ilang linggo po sila, matagal po sila doon. Kaya I'm sure mamimiss po natin si Bishop. No? At yun po, para maibsan po yung pagkamiss po natin sa kanya, let's always keep him in our prayers. Okay? So tayo na po tayo lahat. Ready na po ba tayo makinig ng mensahe ng Panginoon? Opo, alam ko medyo malakas po ang ulan po sa labas. Pero patuloy pa rin tayo na mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabi po na ito ay makukuha po natin sa Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Ang sabi po ng salita ng Diyos, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. For the second time, hihingian ko po ang congregation, hihilingan ko po ang kongregasyon na basahin po ang ating pong main text ngayong gabi po na ito. Proverbs 4:23, ready, begin. So let me now give you the message that I entitled, Keep Your Heart. Keep your heart. Tayo po'y manalangin, Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this evening that we are able to worship you through songs, O Lord, through prayers, even through listening and preaching of your word, O God.
and later on through our giving. Lord, salamat Panginoon sa pribileyo ito Panginoon na kami po magkasama-sama upang pag-usapan namin ang iyong salita Panginoon, upang mapapurihan ka po namin Panginoon sa spirito at katotohanan. Nawa Panginoon, gamitin niyo po ako Panginoon, bigyan niyo po ang wisdom at talino, gamitin niyo po ang aking bibig Panginoon, upang maipangaral Panginoon, nothing but the pure word, your pure word, O God. At ibuksan niyo po ang isip at puso ng mga tao po na makakapanginig po nito, at sila po, Panginoon, ay mabago po, Panginoon, ng mensahe po ngayong gabi. Ganun din, Panginoon, ang mahal na bishop, patuloy po siyang ingatan, pagpalain, Panginoon, at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa evangelistic service po nila doon po sa Cagayan de Oro. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong upo. Proverbs 4:23 says, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Kaya ako po pinangalanan na keep your heart. Kasi sabi ng keep thy heart with all diligence. Ang ibig sabihin po ng keep thy heart is to guard your heart. Take care of your heart. Ingatan mo ang iyong puso. Ang sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan, ingatan daw po natin ang ating puso above all else. We need to guard our heart. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, out of it are the issues of life. Yung idea po ng issues of life, yung direksyon po natin, yung course po natin, yung ating pong lalakaran. Ibig sabihin, ang ating puso, kailangan po nating ingatan, gwaldyahan, alagaan, dahil yan po ay may malaking impact po sa ating pong paglakad. Kung sa another idea po niyan, na sa puso, lumalabas yung mga issues ng buhay. Alam po natin na ang puso po, seat of emotions po natin yan. Sa figurative sense, no, pakikita natin na yung ating pong personality o yung ating pong attitude, may malaking impact po yung heart. Sa literal sense, yung physiological changes po ng ating pong katawan, ay malaki po ang control ng puso. Ano po ibig sabihin nun, Pastor? Hindi ba pag nagagalit tayo, tumitibok ng mabilis po yung ating pong puso? Nagbabago po yung ating pong kulay sapagkat yung dugo po, mabilis po yung pumping. Kapag nai-inlove po tayo, mabilis din po yung tibok ng ating pong puso. Bakit? Sample? Wala dito eh. Kapag masaya tayo, di ba, alam din natin yung sinasabing tumatalon yung ating pong puso. Kapag natatakot tayo, kumakabog yung ating puso. So, importante po yung usaping puso at sinasabi po ng Biblia, kailangan po natin itong gwaldyahan. Tingnan nyo po, even in our priorities, may malaking impact po ang puso. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also." Kung ang priority mo ay mga material na bagay, nandoon ang puso mo. Kung ang mga priority mo ay mga langit na bagay, kung saan hindi po magnanakaw ng magnanakaw at di po masisira, di ba? Nandun ang puso mo ngayon. So lumalabas, importante din ang puso pagdating sa priorities. Alam niyo po ba na ang puso din natin, ang source kung anong lumalabas po sa ating pong bibig. Ang sabi po ni Jesus Christ sa Luke chapter 6 verses 43 to 45, "For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bringeth forth good fruit. For every tree is known by his own fruit, for of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh." Ibig sabihin, yung mga words na lumalabas sa atin, ay may malaking epekto po yung ating pong puso. Kaya pala minsan sarcastic tayo magsalita kasi yung ating pong puso.
Kaya pala sincero yung ating pagsasalita kasi yun po yung ating pong puso. Whether good yung ating sinasabi or evil yung ating sinasabi, yan po ay nagpapakita ng kondisyon ng ating pong puso. Kaya pag ang Kristiyano, nagmumura, yan ang kondisyon ng kanyang puso. Kapag ang Kristiyano nagsabi na expression ko lang naman yan, kahit expression mo yan, yan ang kondisyon ng iyong puso. Kapag ang isang Kristiyano bastos magsalita, yan ang kondisyon ng kanyang puso. Pero kapag ang isang Kristiyano, makikita natin sa kanya yung paggalang, yan po ang kondisyon ng kanyang puso. Pag nakita po natin, encouraging po siya, yan po ang kondisyon ng kanyang puso. So in short, ang laking-laking part ng heart sa atin pong buhay, sa atin pong paglakad bilang isang Kristiyano. Again, ang sabi ng salita ng Diyos sa main text po natin, we need to keep our hearts with all diligence, for out of it are the issues of life. Hindi ka pwedeng makapunta sa isang direksyon na pupuntahan kung hindi mo iingatan ang iyong puso. Bigyan ko po kayo ng example. Minsan, meron tayong malinaw na direksyon sa buhay po natin. Pero dahil ang puso natin napunta sa isang direksyon, nababago po yung direksyon natin. Ilang beses na po ba nangyayari po yan sa totoong buhay? Yung tipong pupunta ka sa abroad dahil meron ka dong trabaho naghihintay sa'yo, pero dahil may namataan kang magandang dalaga at napaibig ka, nabago lahat ng plano ng buhay mo. Ay, example lamang po ito. Ibig sabihin, ang puso pwedeng magbago ng plano. Ang puso pwedeng magbago ng direksyon. Kaya tama yung sinasabi ng Bible, you have to guard your heart. You have to keep your heart with all diligence. Bakit? Pwedeng mabago niyan yung direksyon mo sa buhay. Even yung pagmamahal natin sa Panginoon, kapag ang puso natin tumibok sa ibang bagay na taliwas sa Panginoon, mababago ngayon yan yung disenyo sa'yo ng Panginoon. Yung lalakad ka sa direksyon niya, sa plano niya, ano ang pwedeng magpawala sa'yo kapag ang puso mo ay hindi nataos sa Panginoon? Kapag tumibok na ang puso mo sa iba. Kaya nga sinasabi nung conference nung last time, yung sa youth rally, sabi nung, ewan ko sino kay Bishop ba o kay Pastor Samson nagsabi nun, na isa sa problema po ng mga young people, kapag na-in love sa unbeliever. Kapag tumibok ang puso sa hindi kalooban ng Panginoon, anong nangyayari? Nawawala sa church. Isa po yan sa pwedeng maging problema po, kaya mga young people po natin, iba pa rin yung nasa tamang proseso. Kita natin yan, masayang-masaya si Sister Darla at si Brother Jonel. Bakit? Tumibok ang puso nila sa Panginoon una. Kaya nung tumibok na ang puso nila sa isa't isa, inayos po nila yung kanila pong relasyon at yung proseso po ng kanila pong relasyon. Kaya kung gusto nyo maging masaya, katulad po ni Mr. and Mrs. Tobera, di ba, sundin po natin. Opo, pareho na rin po. Sundin natin yung kalooban ng Panginoon. You have to guard your heart. You have to keep your heart. Alam ko marami ng preaching dito si Bishop, natatandaan ko yung lumang preaching ni Bishop, yung guard your heart. Di ba? Marami pong preaching yung tungkol sa puso po si Bishop, yung check your heart. So, alam ko marami na tayo narinig tungkol sa puso. Pero again, bakit kailangan ma-remind sa mga ganitong preaching? Kasi ang katotohanan, kahit alam naman natin, minsan nakakalimutan pa rin natin i-apply. Nawawala tayo sa direksyon. Okay. In guarding or keeping our hearts, number 1, we must check our heart. Kailangan po nating i-check ang ating pong mga puso. At meron po mga types of heart na ipepresent po ako ngayong gabi po na ito. At you need to check kung anong puso meron po kayo. Anong klase ng puso meron po kayo. Ang una po natin pag-aaral na puso ay yung half heart. Half heart. Tingnan niyo po sinasabi po sa 2 Chronicles chapter 25 verses 1 and 2. 2 Chronicles chapter 25 verses 1 and 2. Amaziah was 20 and 5 years old when he began to reign. And he reigned 20 and 9 years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoadan of Jerusalem, and he did that which was right in the sight of the Lord. O, napakaganda naman pala, pastor eh. He did that which was right in the sight of the Lord. Pero tinuloy po yung kasunod na kataga, but not with a perfect heart. Not with his whole heart.
Ano po yung naging epekto po nito sa kanya pong leadership bilang isang king? Tingnan niyo po yung 2 Kings 14, 1-4. 2 Kings 14, 1-4. In the second year of Joash, son of Jehoahaz, king of Israel, reigned Amaziah, the son of Joash, king of Judah. He was 25 years old when he began to reign, and reigned 29 years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoadan of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord, yet not like David his father. He did according to all as Joash his father did. Verse 4, howbeit, the high places were not taken away. As yet the people did sacrifice and burnt incense on the high places. Yes, ginawa niya ang tama sa harapan ng Panginoon, pero may hindi siya tinanggal. Hindi niya tinanggal yung mga high places kung saan yung mga tao nag-o-offer pa rin sa mga Diyos-Diyosan. In short, hindi buo yung naging loyalty niya sa Panginoon. Hindi naging buo yung kanyang puso sa Panginoon. Ano ngayon ang danger kapag merong tayong kalahating puso para po sa ating pong Panginoon? Ano po ang danger? Compromise. Kapag hindi buo ang puso natin sa Panginoon, naglalagay po tayo ng puwang para makapasok po ang ibang mga Diyos. Kasi alam niyo po, pag wholehearted po tayo sa Panginoon, ibig sabihin wala pong puwang ang iba upang makapasok po sa puso natin. Pero kapag kalahating puso lang tayo para sa Panginoon, naglalagay ka rin ng puwang para sa ibang mga bagay na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. I-check po natin ang ating po mga puso. Dahil baka mamaya nandito lang tayo sa church, pero ang puso natin hindi taos sa Panginoon. Baka mamaya nag-church nga tayo, nag-ministry tayo, pero half-hearted lamang tayo sa ministry. Ano po ang tinutukoy ko? Na kapag nag-church tayo, nandito po tayo, pero pag nasa labas na tayo, naaaya na tayo ng mga kabarkada natin sa mga masasamang gawi. Baka mamaya dito, di ba, na-enjoy yung fellowship, pero pagdating sa labas, yung fellowship with wicked people, ganun din na-enjoy din po natin. Hindi tayo pwede magpatalon-talon sa magkabilang kampo. Kailangan isa lang ang pipiliin natin at ang pipiliin po natin walang iba kundi ang ating pong Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa Mark chapter 12 verses 29-30, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Ang sabi po ng commandment, we have to love the Lord with all our hearts. Hindi mo bibigyan ng Panginoon ng 3/4 heart mo. Hindi mo bibigyan ng Panginoon ng 1/2 heart mo. Hindi mo bibigyan ng Panginoon ng 99% ang heart mo or ng 99.99%. Ang gusto ng Panginoon, all of it. We have to give to the Lord our whole heart. We have to serve Him wholeheartedly. Alam niyo kung bakit? Maglagay ka ng konting puwang lang, papasok po dyan yung compromise. Papasok po dyan yung worldliness. Papasok po dyan yung enemy. Kaya nga sabi ng Bible, neither give place to the devil. Kapag buo ang puso mo para sa Panginoon, walang makakapasok po dyan. Kaya mga kapatid, ito po yung unang type ng heart, no? Yung half heart lang para sa Panginoon. Kapag ganyan ang klase ng puso mo, ang danger dyan ay yung compromise. Pangalawa po, hardened heart. Hardened heart. Ito niyo po sinabi po ng Matthew chapter 13 verses 10-15. And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? Nagtanong po yung mga disipulo, bakit po Panginoon, ikaw nagsasalta sa kanila sa mga parables? Ba't hindi niyo po diretsahin po yung inyo pong tinuturo? Ang sabi po ni Jesus Christ, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Therefore I speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not.
neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. Tingnan niyo po. For this people's heart is wax gross. Ibig sabihin po niyan, kalyado na po yung mga puso ng mga tao. Sobrang tumigas na po yung puso po ng mga tao. Tingnan niyo po yung mga palad niyo po. Tingnan niyo kung may kalyo. Ako, PNG, walang kalyo, naglo-lotion ako. Amen. Okay? Yung mga may kalyo sa kamay, o taas ang kamay, may mga kalyo. Okay, yung mga may kalyo sa kamay, tingnan niyo po kung may ma-feel kayong pain, kahit kulutin niyo yan. Wala! Kasi ang tigas-tigas na po niyan. Ganyan po yung mga tao na merong pinatigas na puso, kalyadong puso. Kahit kulutin yan ng salita ng Diyos, walang mararamdaman. Kahit tusukin niya ng salita ng Diyos, walang maramdaman. At yun ang sabi po ng salita ng Diyos, For this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing. Tingnan niyo po, no? Kapag matigas ang puso mo sa salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, you will be dull of hearing. Di ba nung last Sunday po, napag-aralan po natin tungkol sa salita ng Diyos, na kapag sinabi ng Bible yung dull of hearing, ibig sabihin po niyan, hindi lang basta hindi mo napakinggan, kundi mangmang ka sa pakikinig. Sapagkat hindi po mapasok sa iyong buhay yung salita ng Diyos. Ang sabi doon, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Ang sabi po ng Hebrews chapter 3, verses 7 to 8, Wherefore as the Holy Ghost saith, Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Kapag atao po, ang isang Kristiyano, tumigas ang puso, isa po sa manifestation niyan, hindi siya makikinig ng salita ng Diyos. Isa po sa manifestation ng tumigas ang puso ng isang Kristiyano, hindi siya mag-a-apply ng salita ng Diyos. Kung matigas ang puso po ngayon sa pakikinig ng mensahe na to, maniwala ka sa akin. I-reject mo itong salita ng Diyos. Babaliwalain mo ang salita ng Diyos. Yan po ang manifestation ng isa pong Kristiyano na may pinatigas po na puso. Hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos kung ba't tumigas ang puso mo. Ikaw din ang may kasalanan kung ba't tumigas ang puso mo. Alam niyo po yung mangyayari po sa mga taong matigas ang puso, lalo pagdating sa salita ng Diyos, close-minded. Ang typical po na Kristiyano, ang normal na Kristiyano, okay, kapag nakinig ng salita ng Diyos, bukas po ang kanyang buhay para po sa salita ng Diyos. Na kahit po matindi po ang rebuke ng salita ng Diyos, tatanggapin niya. Sapagkat alam natin, ang makakatulong po sa atin, walang iba kundi salita po ng Diyos. Ngayon po, pag matigas ang puso ng isang Kristiyano, alam niyo po, hindi rin po yan makikinig sa tinuturo po ng Biblia. Isang kalunos-lunos na pangyayari po, na kapag po ang isang Kristiyano ay hindi na po nakikinig sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po kapag ang isang Kristiyano ayaw na pong magpatama sa salita ng Diyos. Yan po ang rason kung bakit tayo may Bible. Ang reason kaya tayo may Bible, para maitama po yung ating pong mga gawi. Para mailagay po tayo sa tamang direksyon. Ngayon, kung hindi tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, anong tawag po sa iyo? E di parang abnormal na buhay na po yan bilang isang Kristiyano. Sabi po sa Proverbs chapter 28, verse 14. Proverbs 28, verse 14. Happy is the man that feareth always. May takot po sa Diyos. Of course, we know na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? Alam natin na yung takot sa Panginoon, pinapakita yan ng salita po ng Diyos. But he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Kapag tayo po ay may takot sa Diyos, we obey the words of the Lord. Pero kapag matigas po yung ating pong puso, we commit mistakes and failures. Mga kapatid, kung ang buhay mo ngayon, ma-assess mo. Kasi sabi natin, we must check our hearts, right? In order for us to guard our hearts, we must check our hearts. Kung ang puso mo ay saktong matigas ngayon,
This time, palambutin mo yan. Ang sabi ng Bible, harden not your hearts. Makinig na po tayo sa salita ng Diyos. So yung una po, ano po yung una? Andiyan po ba kayo? Okay, ano po yung una? Pangalawa po? Okay, pangatlo po, haughty heart. Sabi po ng Proverbs 18 verse 12, before destruction, the heart of man is haughty. Ano po yung haughty? Mapagmataas, mayabang. Ang sabi ng salita ng Diyos, bago po masira ang isang tao, ang puso niya mapagmataas. And before honor is humility. Sabi po ng Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kaya kapag ang puso po natin ay punong-puno ng yabang, sure na sure ako, babagsak po yan. Babagsak po lahat ng pinaghirapan mo. Babagsak yung lahat ng binild mo for your name. Babagsak po ang buhay mo kapag meron po tayong puso na mapagmataas. Kaya po yung sabi natin, di ba, yung sa half heart, compromise sa pinapapasok natin. Sa hardened heart, nagiging close-minded tayo. Sa haughty heart, collapse or cast down ang mangyayari po sa atin kapag tayo po ay nagkaroon ng pusong mapagmataas. Alam niyo po, galit na galit ang Diyos sa taong mayabang. At pag nakita natin, yung mga taong matitigas ang puso, meron din silang puso na mapagmataas. Kasi ayaw nilang magpa-correct eh. Kasi ayaw nilang mabago sila ng salita ng Diyos. Ito po habang nakikinig po tayo, dahil ito po yung salita ng Diyos, hindi ko po ito salita. Ibinigay po sa atin ito ng Panginoon nung ako po yung nakikinig po sa mga conference po natin itong nakaraan. Hindi ko po ito salita po ito ng Diyos. Nawa po, habang nakikinig tayo, maging sensitibo po tayo sa binibigay po sa atin ng Holy Spirit. Na talagang ipakita natin sa Panginoon, Panginoon, ito po yung heart ko ngayon, gusto ko pong mabago ngayong gabi po na ito. Check your hearts. Baka mamaya may half heart ka na. Baka mamaya hardened heart ka na. Baka mamaya haughty heart nang meron ka. Sana po ang puso na meron po tayo, holy heart. Ang holiness po ay related po sa idea ng sanctification. Ang holiness po, ang idea po niyan, you are being set apart for God. Kaya po marami pong mga cleansing traditions, mga kautusan sa mga Hudyo sa Old Testament. Hindi sila pwedeng pumasok sa templo nang hindi sila malinis. Hindi sila pwedeng mag-offer ng walang kalinisan. So, importante po sa Panginoon ang holiness. Bakit po? Dahil holy po ang ating pong Diyos. Kaya nakita po natin yung sinabi po ni King David sa Psalm 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ngayon, kung meron po tayong banal na puso, ang resulta po niyan ay cleanliness. Importante po na ang puso po natin ay banal. Amen? Importante po na ang puso po natin malinis sa harap po ng Diyos. We have to check our hearts. Baka mamaya malumi po ang ating pong puso. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ngayon nakita ko ngayon, baka mamaya may half heart ka, ang isa sa kasama po nun, yung compromise, yung kasalanan. Eh kailangan mo magkaroon ng holy heart. You need to purify your heart. Dahil hindi tayo magagamit ng Panginoon kung tayo po ay nabubuhay pa rin sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga, we are being set apart. And the idea of being set apart, nililinis po tayo. Ang maganda po doon, we have a forgiving God. Amen? Na kapag tayo nagkakasala, pwede tayong patawarin ng ating pong Panginoon. That there is forgiveness in the Lord Jesus Christ. Praise God, He died for our sin. At kahit magkasala man tayo, pwede tayong patawarin ng Panginoon. Pero hindi po yan lisensya. It's not a license to commit sins. Kailangan sa atin po makita ng Panginoon that we are trying our best to become holy. Kaya ang sabi, di ba, we are a holy nation. Banal tayo sa harapan dapat ng Panginoon. Kaya dapat we have to strive for the cleanliness of our heart. Next po,
Hindi lang po holy heart, meron din pong happy heart. Happy heart. Kanina po tinugtog po natin or yung tinanta po natin, there is joy in serving Jesus. Amen? Alam niyo po, importante po ang masayang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang epekto po, pag masaya po tayo, nandoon po yung continuing. Yung pagpapatuloy po. Ang hirap pagpatuloy sa mga bagay na hindi ka masaya. Pag ang isang relasyon, pag isang gawain, hindi ka nag-e-enjoy dyan, ang gusto mo, mawala doon. Merong mga tao na dahil hindi sila masaya sa trabaho nila, gusto nilang mag-resign. At meron naman mga tao na dahil masaya sila sa trabaho nila, kahit mababang sweldo, ayaw po nilang mag-resign. So ibig sabihin, importante po yung masayang puso sa ating pong buhay bilang Kristiyano. Tignan niyo po sinabi po sa Acts 2:46-47. Acts 2:46-47. Ang sabi dyan, and they, yung early church po, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ginagawa nila itong mga bagay nito with the gladness of their hearts. Itong mga early Christians, the early New Testament church, ang epekto po ng kanila pong masayang puso ay patuloy silang nagsasama-sama sa templo. Patuloy silang nagbe-break ng mga bread from house to house. Tignan po yung verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as should be saved. Masaya pa po ba tayo dito sa church? Alam niyo po, wag niyo po titignan yung mga kapwa po nating mananampalataya. Kasi ang katotohanan, iba-iba po tayo dito. Iba-iba po tayo ng personality. Ang titignan po natin, ito po ay gawain ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya hindi ako masaya sa church dahil doon sa mga nakakasama ko. Ibig sabihin na mamali ka ng focus. Ang focus dapat natin ay yung gawain po ng Diyos. Kaya nga importante na makita natin yung positive aspect ng ministry. Ano po ang nagiging bunga ng ating pong ministeryo? Dahil yung bunga na yan ang mag-i-encourage sa atin patuloy. Importante na may happy heart tayo when we serve God. Kasi totoo naman po, there is joy in serving Jesus. Yes, meron tayong mga suffering. Yes, meron tayong mga persecution. Yes, magkakaroon tayo ng mga problema. Magkakaroon tayo ng mga conflicts. Pero huwag tayong mawala sa focus natin na ang pinaglilingkuran natin ay walang iba kundi ang King of Kings and Lord of Lords. And He deserves our happy hearts. Anong mafe-feel ng Diyos na sasabihin mo sa Kanya, Lord, kaya hindi na ako masaya sa ministry because may kaaway ako dito sa church. Ano kayang mafe-feel ng ating pong master? In the first place, hindi naman yung katabi mo o yung brethren mo, di ba, yung kasama mo sa church, ang magbibigay ng reward. Ang magbibigay ng reward sa atin, walang iba kundi ang ating pong master. Kaya kahit mahirap o may nagpapahirap, tuloy lang po tayo. Alam niyo, isang malungkot na bahagi po kapag ang idea po, 'di ba, no, na nakikita ng Panginoon sa atin, hindi tayo nag-e-enjoy sa ministry. Ito lang po 'yan. Kahit po marami po tayong mga pinagdadaan sa ministry, we have to finish our course with joy. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul, Acts 20:24. Everybody, basahin po natin. Acts chapter 20 verse 24. Bakit lahat po ng mga pinagdaanan ni Apostle Paul, chains and afflictions, bonds, di ba? May mga nang-iwan sa kanya. Pero bakit hindi sinabi ni Apostle Paul na malungkot siya sa ministeryo? Everybody read. Ready? Begin. So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kailangan po, meron lang tayong proper mindset katulad ni Apostle Paul. Na alam ni Apostle Paul na sa ministry, marami talagang pagdadaanan. Maraming magiging problema, maraming magiging conflict. But none of these things should move us away from the ministry of God. Kaya nga importante na i-reject po natin yung ating po mga sarili. We have to finish our course with joy.
Kasi pag sarili natin na na-focus, yung nararamdaman natin, diyan po nagsisimulang bumagsak ang isang Kristiyano. Diyan po nagsisimulang mawala siya sa kalooban ng Panginoon. We have to finish our course with joy and the ministry. Tuloy-tuloy lang po tayo. None of these things should move us. Ngayon, kung talagang meron kang mga persecutor sa paligid mo, di ba? Focus ka sa Panginoon. At ipagpwede sa Panginoon, di ba, na sana kunin na sila ni Lord. Sabi, hindi po. Pag-pray po natin na talagang mabago din sila ng Panginoon. Sabi nga po, ang binabato naman talaga yung bunga. Yung mabunga. Hindi po babatuhin yung mga walang bunga. Ang binabato po yung mabunga. Kaya minsan kaya nakaka-experience tayo ng ganon sapagkat meron tayong nagagawa para sa Panginoon. At kumikilos po ang kaaway. We have to check our hearts. Masaya pa ba tayo sa ating po paglilingkod sa Panginoon? And last po. So kung meron tayong holy heart, cleanliness po yan. Happy heart, continuing. At ito po yung maganda, sana meron po tayo nito, humble hearts. Sabi po sa Matthew chapter 11, verses 28 to 30, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Of course, the Lord Jesus Christ is speaking here. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ipinapakita dito ng Panginoon yung kanyang pagiging servant heart. That He is worthy to take our burdens because He has a lowly heart. He has a gentle heart. He has a humble heart. Alam niyo po, ang mga Kristiyano pong merong mapagkumbabang puso, ang nakikita sa kanila, Christ-likeness. Philippians chapter 2, verses 5 to 9. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto the death, even the death of the cross. Ano po naging resulta ng kanyang pagkakaloon ng humble heart? Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kaya nga po sa 1 Peter 5:6, ang ating pong encouragement dito, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kapag tayo po nagpakumbaba, kung paanong Panginoong Sus nagpakumbaba, nagkaroon ng mababang puso, at siya po ay itinaas ng Diyos, ganon din po mangyayari sa atin. Pag tayo po ay may humble heart, itataas din po tayo ng Diyos. Kaya nakita ko dito, kapag ang isang Kristiyano may humble heart, nagpapakita po siya ng Christ-likeness. Ang ginagaya niya, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So, kamusta po mga kapatid? Check your hearts. Anong klase ng puso ngayon ang meron ka? Yung puso ba na kalahati lang para sa Panginoon? Yung puso ba na matigas sa harapan ng Diyos, na ayaw magpatama, ayaw magpabago sa salita ng Diyos? Yung puso ba na mapagmataas? Yung puso ba na banal? Yung puso ba na masaya? O yung puso mapagkumbaba? Anong klaseng puso meron ka? Diyan po yung number po natin, we must check our hearts. Nandiyan pa po ba kayo? Number 2, in order for us to keep our heart, to guard our heart, we must correct our hearts. Kailangan pong itama natin ang ating pong mga puso. Kung tayo po ay may puso na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, ang kailangan po natin gawin ngayon ay itama po yung ating pong mga puso. Tingnan niyo po, Proverbs chapter 3 verses 1 to 8. Proverbs chapter 3 verses 1 to 8. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow
to thy bones. Ang sabi po, nung nagsulat po ng Proverbs sa kanyang anak, isulat po ang aking commandment, isulat po ang salita ng Diyos sa iyong puso. Anong pinapakita po nun? I-correct natin yung ating pong mga landas. I-correct po natin yung ating pong mga puso sapagkat ang puso may malaking impact, impluensya sa ating pong landas. Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. We have to correct our hearts. Paano po? We must be close to the Word of God. Psalm 119, 9-11. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Kita niyo po yung sinabi ng psalmist? In order for him to cleanse his ways, to correct his heart, he has to, be close to the word of God. Let me not wander from thy commandments. Oh, verse 11, everybody, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. So ngayon, pinapakita natin dito na kung para hindi tayo magkamali sa ating pong landas, upang wag tayong maging hindi kaaya-aya sa Diyos, we have to be closer to the Word of God. In fact, we have to hide it in our hearts. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat ang tibok ng puso natin ay naaayon po sa tinuturo po ng banal na kasulatan ng Diyos. Capable po ba ang Bible para magtama po ng ating pong mga puso? Ano pong verse kaya ang magpapakita na capable ang Bible na magtama ng ating pong mga puso? 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya importante po, if we want to correct our heart, we must be closer to the Bible. We have to apply the Bible dahil the Bible is worthy. Diba? Nandito po talaga yung aral po ng buhay. It is given for correction, for our correction. We must ask God to forgive our sins and to cleanse our heart so that we can pursue a correct path. Tingnan niyo po yung sinabi sa Psalms 51:10 ulit, up to 13. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Hindi po salvation ang nawawala pag tayo po'y nagkakasala. Pag tayo po'y nawawala sa kalooban ng Diyos, kung totoo tayong tumanggap sa Panginoon, hindi po kaligtasan tiyatanggal sa atin, kundi yung kaligayahan po, yung ligaya ng kaligtasan. Kaya naman po pag tayo po'y bumabalik sa Panginoon, pag tayo po'y nagpapatama po sa salita niya, when we correct our hearts, the Lord restores unto us the joy of our salvation. Kaya sabi nun, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. I-post nyo lang po yan ha. Tingnan nyo po, yung una pong sinabi nung psalmist dyan sa verse 10, create in me a clean heart. He wanted his heart to be corrected. Okay? He wanted a right spirit within him. Sabi niya, ibalik mo, Panginoon, ang ligaya ng aking kaligtasan. Ano po magiging bunga? Ano po magiging impact? Ano po magiging effect kapag tama po yung ating puso? Verse 13, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Pinapakita po nito na when our heart is not corrected, we commit sins and we lose the joy of our salvation. But when our heart is corrected, tayo po mismo magtuturo sa mga makasalanan upang mabago ang kanila pong mga landas. Kaya importante po sa mga disciples, sa mga teachers, sa mga preachers, sa mga pastors, na tama ang puso mo sa Panginoon sapagkat ang trabaho natin magturo.
Hindi ka makakapagturo kapag ang puso mo hindi tama. Mahirap magturo kapag ang puso natin ay hindi tama. Kaya importante po yan. Alam niyo po, pag ang tao po ay tama ang puso, ang impact po niyan, magtuturo din po yan ng tama sa ibang tao. Magkakaroon din po siya ng, alam niyo po, yun yung eagerness to teach others about the effects of sin. Kaya nga kung bumagsak po tayo sa ating pong mga buhay, for example, tayo po ay bumagsak, nasira yung ating testimony, hanggat buhay tayo, may pag-asa pa tayo. Hanggat nandyan po yung kapatawan ng Panginoon, pwede pa tayo manumbalik sa Panginoon. At alam niyo po, ang tinuturo ni Bishop, yung kung minsan meron tayong mga napapagdaanan sa buhay, na tayo po ay bumabagsak, pero pag tayo po ay nakabangon sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, yung mga experiences natin, pwede natin ituro sa iba upang maiwasan din nila yan. Minsan kasi ma-feel natin, di ba? Ito yung naging experience ko, parang hindi na ako worthy, parang ayoko na lang, parang hindi na ako pwedeng. Minsan kaya mo pinagdadaanan din po yan. Of course, may consequences ang sin, pero God can still turn it around. Na kapag tayo bumagsak, at tayo nakabangon, yung mga pinagdaanan natin, pwede nating ituro sa iba upang wag silang bumagsak. But of course, kung papipiliin ako ng positive testimony at negative testimony, mas gusto ko yung positive aspect, di ba? Kaya ingatan na natin ang ating mga puso. Pero ang encouragement ko lang po sa mga Kristiyano po, di ba? Kung kayo po ay bumagsak, bangon lang tayo sa Panginoon. Just collect your heart in the sight of God. And then, ang magiging epekto niyan, may maituturo ka din sa ibang mga mananampalataya. Again, ang sabi po ng Psalm 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Una po, we must check our hearts. Number 2, we must correct our hearts. And last po, last na po, we must connect our hearts. Kanino po natin i-connect? We have to connect it to the Lord. Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ang mali pong perception po sa verse ito ay parang sa soul winning. Evangelistic, mali po yun. Sapagkat ito po ay sinabi po sa mga mananampalataya na po. Hindi pong idea nito, yung unbeliever, kumakatok po si Jesus Christ upang pumasok sa puso niya. Mali po yung paggamit po ng verse po na ito. When we rightly divide this certain part of the Bible, ang pinapakita nito, yung mga Kristiyanong nawala na po yung fellowship sa Panginoon. Yung mga Kristiyanong nanlamig na po sa Panginoon. Yung mga Kristiyanong na nawala na po ng oras para sa Panginoon. Ang Panginoon po kumakatok lagi sa puso nyo, naghahanap ng oras para sa iyo. Ang Panginoon, nandyan lang po palagi kumakatok sa puso mo upang pansinin mo. Bigyan mo ng oras. He is standing at the door. He wants you to open your door to Him. He wants to fellowship with you. Kamusta po yung puso natin? Kapag tayo po ay nakita natin kung anong klase ng puso meron po tayo, kung na-collect po natin yan, ang next po natin gawin, we have to connect it to the heart of God. Bakit po natin kailangan i-connect yung ating pong mga puso sa Diyos? Ang sabi po ng Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sobrang sama daw po ng puso. Sino makakaalam po niyan? Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. We need to connect our hearts to God because our heart is desperately wicked. Only the Lord can search your heart. Kaya importante, buksan natin ang ating pong mga puso. I-connecta natin ang puso natin sa puso po ng Diyos upang tayo po ay maging maganda ang buhay po natin. Upang maging maayos po ang ating pong lakad. Upang maging masaya po ang ating pong buhay. Paano po natin makokonect yung puso po natin sa Panginoon? Una po, we have to spend time in the Scriptures. If you want to be connected, you have to stay close in the Bible.
If you want to be connected, you have to spend time in reading the Word of God. Marami tayong oras sa social media. Ilang oras tayo nanonood pag nanonood tayo ng Netflix, minsan binge watching pa po. Kapag naglalaro tayo ng mobile games, ilang oras po inaabot yan. Minsan baka hanggang alas 3 pa ng madaling araw. Tapos ang Bible, 10 minutes lang, di mo pa mabigyan ng oras. Pag 1 hour, pag preaching, naiinip ka na. Ilang beses natin ito napakinggan. Kung tutuos ito, sinasabi ko, narinig nyo ito sa maraming mga preachers. Pero bakit kailangan pa rin nating sabihin? Kasi marami pa rin po ang gumagawa. O hindi gumagawa, di ba? Ilang oras ang ginugugol natin pa sa ating sarili. Hindi ba natin naiisip na yung pagbabasa ng Biblia ay para din sa ating sarili? Nag-enjoy ka sa maraming mga bagay. Na-enjoy ng mata mo, na-enjoy ng bibig mo, na-enjoy ng pandinig mo, lahat ng senses, yung physical na katawan mo, na-enjoy ng isip mo. Paano naman yung spirito mo? Alam niyo po ba makakapagpa-enjoy ng spirito natin? Walang iba kundi yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Paano naman yung spirito natin na pabayaan na po natin? We have to spend time in the scriptures if we want to connect our hearts to the Lord. We have to spend time in supplications. Kamusta po yung prayer life po natin? Ilang minuto ka nag-pray sa araw po na ito? Ilang tao po ang pinag-pray natin sa araw po na ito? Pag kumakain po ba tayo, nagpe-pray talaga tayo ng totoo? O baka memorize prayer na lang po? Baka mamaya po nag-pray tayo ng gabi, ang amen natin, kinabukasan na po. Kaya pag tingnan natin, ilang oras, ilang minuto ka nag-pray ngayon? Ay, pastor, ilang oras? 8 hours actually, pastor. Grabe, 8 hours siya nag-pray. Kasi yung prayer niya sa gabi, ang amen niya sa umaga. 8 hours, di ba? I-make sure natin that if we want to be connected to the heart of the Lord, we have to also spend time in talking to Him. Kailangan makipag-usap kayo sa Panginoon. Iba po yung impact sa Christian life mo pag naglalagay ka, kumbaga jealously guarding your time with the Lord. We have to spend time in the scriptures. We have to spend time in supplications, in prayers. Huwag po natin pababayaan itong mga bagay na ito, mga kapatid. And last po, we also have to spend time in service. Kailangan maglingkod sa Panginoon. If we want to connect our hearts to the Lord, we need to serve God. Paano po yan? Marami pong aspects ng service. Unang-una dyan, yung pagpunta sa church, yung pagpa-participate sa ministeryo. Sabi nga po, kapag matigas ang puso ng isang tao, huwag mong i-expect yan na magpa-participate sa church. Kaya pag ang isang Kristiyano hindi nagpa-participate sa ministry, may problema yan sa puso. Pero ang isang Kristiyano na pag nakita mo talaga sobrang eager sa ministry, may magandang puso yan. But of course, make sure na sincero po ang ating puso at hindi tayo men pleaser. Kasi even ang pagiging men pleaser, may problema din po yan sa puso. If we want to connect our hearts to the Lord, we have to spend time in the scriptures, in supplication, and in service. Sa ating pong paglakad po bilang mga Kristiyano, habang ating pong hinihintay ang papalapit na pagdating ng ating pong Panginoong Hesus, we must check what kind of heart we have. We have to correct it through the Word of God. Kung tayo po'y nawala, we have to connect it again to God. We must keep our hearts with all diligence, for out of it comes the issues of life. Mga kapatid, simpleng-simple lang po ang encouragement po ng ating pong mensahe ngayong gabi. We have to guard our heart. We have to keep our hearts. Tayo po tayong lahat. Hindi na po tayo magpakatagal-tagal pa po sa ating pong panawagan. Kung kayo po ay hinahamon ngayon ng banal na spirito, kung matigas na po ang inyong puso, this is the right time for you to go to the altar and harden not your hearts. Go back to the Lord. Kung kayo po ay may masayang puso, i-request natin sa Panginoon na sana, Panginoon, lagi pa rin po akong masaya. Check your hearts. Correct your hearts. And this time, connect your heart to the Lord.
Kahit simpleng mensahe lang po, pero it means everything kapag ang puso mo ay tinama mo ngayon sa harap ng Panginoon. Sa whatever pong aspect ng preaching kayo, nilid ng Panginoon, it's important for us to have a commitment tonight to God. Commit your hearts to the Lord. Huwag kalahating puso, mga kapatid. Give your whole heart to Jesus. Huwag mong hayaan may makapasok sa puso mo na kung sino-sinong mga idol o kung ano-anong mga idols. Huwag mong hayaan makapasok sa puso mo o magbigay ng puwang ang diablo dyan. Keep your heart. Connect it now to the Lord. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for the message that we've heard tonight, O God. Lord, kami po'y nagpapakumbaba ngayon. We don't want to harden our hearts. With full humility, O God, and full submission, we surrender to you all. Please collect our hearts, O God. Please cleanse this. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin po mga pagkakasala, sa amin po mga maling gawi, O God. Nawa po, Panginoon, ang aming po maging commitment is to connect our hearts to you. At huwag pong maputol yung connection na yun, Panginoon. In this way, we will guard our hearts from sin, from the systems of this world, from Satan himself, even from sufferings, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng matibay na puso sa paglilingkod po sa iyo. That we will always find joy even in sufferings and persecutions. That we will be set apart, O God, sanctified to your service, saved to serve. And in this way, Panginoon, alam po namin na if we will trust you with our whole heart, and we will not lean unto our own understanding, you will direct our ways. At alam po namin, doon ang tagumpay ng isang Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon. May we commit again ourselves to you, our hearts to you, to give them fully to you, O God, because we love you, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung may mga specific po, Panginoon, silang hiningi sa inyo ngayon, Panginoon, please, Lord, may your will be done in their lives. At sa lahat po ng mga kapakinggan mensahe nito, Panginoon, nawa po, touch their hearts, O God. Prick them with your word. Tunawan niyo po, Panginoon, ang nagpapatigas ng kanilang mga puso. And this time, just bear it all to you in your presence. Dahil wala kami maitatago sa iyo, Panginoon. Wala na pong oras. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Nawa, Panginoon, makirealize po namin na sa remaining time na aming pong paglilingkod, mabigay po namin ang buong puso po namin sa inyo. We thank you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, Pastor Norman, sa napakagandang paalala. And I do believe this is very beneficial po sa bawat isa sa atin kung ating pong aalalahanin itong mensahe na to. So sana po, hindi lamang ngayon, ating pong maikip po yan sa ating pong puso if we really want to guard our heart. And this time, ayahan ko muli ang bawat isang tumayo. Tayo po dadako sa ating pong pagkakalo. But before that, allow me to read the Word of God sa nakasaad po sa Proverbs chapter 11, verse 24. At ito po pagkakasulat, sundan po ng inyong mga pandinig. There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Ang Diyos naman patuloy na magdagdag ng papapala sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa spiritual blessing that we have received. Salamat din, Panginoon, sa mga blessing that you have given us, Lord, at sa pagkakataong to, Lord, kami po'y dadako sa aming pong pagkakalob. Panalangin namin, Panginoon, na aming pong mailapit
ang lahat, Panginoon, ng aming pong mga kaloob, ang aming pong mga offering para po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa at naway anuman pong halaga ang malikom, Panginoon, sa gabing to, Lord. Patuloy na magamit para po sa ikalalaganap at kalalawak, Panginoon, niyang gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pinupuri namin kung pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo at habang tayo po'y nagkakaloob, samahan niyo po kung awitin po natin ng Anything That Cost Me Nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His please. For He wants me to give a heart that truly heals, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat po at sa lahat po, Panginoon, ng ating mga bisita. Salamat din sa lahat ng ating po mga kapatiran na nasa online po. Patuloy po natin isama sa panalangin ng ating pong mahal na bishop, yung kanya pong ministry trip sa Cagayan de Oro. And then sa Friday po, yung kanila pong ministry trip naman po papunta po sa US of A. Okay? So yan po yung ilang mga paalala natin. And then kita-kita tayo on Sunday para po sa ating pong worship service. Ba, Ma'am Mels, merong fellowship sa Sunday? Ang ladies? Pa-finalize pa. Okay, so wait lang mga men. Yan. Kasi ang mga kalalakihan sumusunod po kasi sa mga kababayan. Ganyan kami di ba? Nagpapasako. Pag nag-fellowship sila, may fellowship tayo. Pag wala. Okay, so yun po. Okay? So wait for announcement po. Okay? Yun po yung mga paalala natin. Again, salamat sa lahat ng ating pong mga bisita, mga nasa online. Ayan. Okay, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pong pagtatapos. Manalangin tayo ng pag-iingat dahil medyo may ulan pa naman. So hindi naman kalakasan. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po. Salamat sa blessing spiritually namin po tinanggap. Salamat po sa patuloy yung pong paggamit sa aming pong resident pastor. Continue to bless him, Panginoon. Continue to give wisdom lagi, Panginoon, sa kanya. At patuloy po siyang biyaan din ng magandang kalusugan para magampanan niya po ng mainam ang ministeryong pinagkatiwala niyo po sa kanya through our bishop. Salamat po sa mensaheng aming tinanggap at naway baunin po namin ito sa araw-araw na kami po ay lalabas at talagang nasa mundo, nandun yung hamon at challenge, Panginoon. And thank you so much for this reminder, Panginoon, to keep our heart para po hindi kami maligaw, Panginoon, to always correct, to check and correct and connect. Thank you so much, Lord. Patuloy yung pong pagpalain, Panginoon, na bawat isa sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, igawad yung pong pag-iingat, especially po na medyo maulan po, kayo naman patuloy magpatnubay. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan. Patuloy, Panginoon, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. At ibalik nyo kami, Panginoon, on Sunday sa aming pong sa church, sa aming pong muling pagpuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Salamat po sa inyong pong papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tapos na po ang ating pong gawain. Kamayan po natin ang ating pong mahal na resident pastor. To God be all the glory. God bless us all. Amen.